Ang paglamon ng baha at putik sa Provident Villages ng Marikina nang manalasa ang bagyong Ondoy noong 2009, lagi raw ipinagdarasal ang mga residenteng huwag nang maulit. At kakambal ng kanilang mga dasal, ang paghahanda. Ang ilang mga bahay rito, may mga backdoor na pwedeng lusutan sakaling tumaas ang tubig. May naglagay din ng panic room sa pinakaitaas na bahagi ng bahay kung saan may mga nakaimbak na pagkain. Handa na rin ang life vest, mga improvised alarm system at mga rubber boat ng ilang residente. Inspect the pump and see to it that it's in a good working condition. Spare some rubber boats in addition to what we already have in the village. And to standby a truck or two just in case there is need for evacuation of people. Puspusan din ang paghahanda ng pamahalaang lungsod. From this very wide area of Marikina River upstream, it considerably narrowed down by 70%. So it means that the water carrying capacity of Marikina River decreased by 70%. So we are now aggressively trying to prepare for this eventuality. Bukod sa mga rubber boats at mga bangka na gawa sa fiberglass, isa rin sa mga hinahanda ngayon ng lokal na pamahalaan ng Marikina ay ang tawagin nila ay PVC boat. Sa taas, gawa ito sa kahoy. Pero sa baba, nakapwesto naman ang 17 mahahabang PVC pipes para palutangin ng husto ang naturang bangka. Sa oras ng emergency, kaya ito magdikas ng 20 hanggang 30 katao. Sa iba pang bahagi ng Metro Manila, inumpisa na ang pagtitiklop ng mga higanteng billboard. Ang MMDA, inihahanda na ang traffic routing scheme. Siya ng lugar sa Metro Manila ang itinuturing na kritikal ng MMDA dahil madalas bahain. Kaya lalagyan naman ito ng command post ng MMDA. Kabilang dyan ang Kalentong Panadero sa Manila, South Superhighway at Buendia Avenue sa Makati, Tatalon sa Quezon City, Sukat Parañaque at Alabang Muntinlupa. We advised all concerned households, all LGUs, to make the necessary precautions. Siguraduhin natin ayos yung ating mga yero, siguraduhin ayos yung ating mga bintana, walang basura sa tapat ng ating mga gate. So readiness per household. Para sa unang balita, John Consulta reporting. Ngayong may bagyo, iba na ang may alam. Maging handa para makaiwas sa aberya at disgrasya. Magplano, magsiguro, makibalita. I am ready. Bagyong Chedeng hindi pa nararamdaman sa lalawigan ng Aurora, gayunman nanatiling handa ang lokal na pamahalaan sakaling hagupitin sila ng bagyo. May live report si Oscar Oida. Oscar! Yes, Igan, sa mga sandaling ito ay nanatili pa namang maayos ang kondisyon ng panahon dito sa may Baler, Aurora. Bagamat nakausap natin yung pangamulang lokal ng Aurora at nakahanda raw sila kung sakasakaling hahagupitin nga ni Chedeng itong kanilang lalawigan. Wala raw silang problema sa stock ng pagkain, ganun din sa stock ng gamot. At kung kinakailanganin daw, itong Philippine Army ay handa naman rumisponde sa mga lugar na maaaring hagupitin ng bagyong si Chedeng, partikular itong Dilasag, Kasiguran at itong Dinalungan. Ganun pa man, nananalangin ng mga taga-Aurora kung sana ay daw hindi na sila hagupitin ni Chedeng. Samantala dito rin sa may Baler, Igan, matatagpuan yung Doppler radar ng Pag-asa. Itong Doppler radar, Igan, ito may kapabilidad dito na obserbahan yung bagyo hanggat napapaloob dun sa 400 km radius mula dun sa bayan o probinsya ng Aurora, Baler. At ito yung maobserbahan niya yung wind speed, yung bilis ng hangin, yung lakas ng buhos ng ulan at yung maaring maging landfall ng bagyong si Chedeng. Yun nga lang sa mga sandaling ito dahil hindi pa siya nakakapasok doon sa 400 km radius ng Aurora o ng Baler ay hindi pa ito namamataan doon sa Doppler radar. Pero kung hindi raw magbabago yung takbo ni Chedeng, maaring mamayang tanghali ay masilip na ng Doppler radar itong paggalaw ni Chedeng. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. Zero casualty, yan po may pinabili naman ni Pangulong Noynoy Aquino sa mga ahensya ng gobyerno. Oras na humagupit si Bagyong Chedeng. Kaugnay niya, makusap natin si Undersecretary Benito Ramos, Executive Director ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Yusek Ramos, good morning. Igan, magandang umaga at magandang umaga sa ating mga kababayan, lalo na dyan sa Kakulan.
Opo, yung mga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council doon sa mga areas affected itong Chedeng, kamusta na ang paghahanda nila, Yusek? Handa-handa na po ngayon, Igan, at sa katunayan, 4 days ago ay talagang ready na yung ating mga Office of Civil Defense at yung LGU, lalo na itong mga Provincial Disaster Risk Reduction Council. Sabi po ni Yusek Yumul kanina, yung direction po ni Chedeng mukhang Pasamar at Bicol, Yusek Ramos. Opo, at 360 kilometers east of Katarman, Northern Samar, itong si Chedeng. At ang direksyon niya ay west-north-west. Ibig sabihin nito ay sagasaan niya itong gilid ng Kabikulan at ang tumbok niya ay yung Cagayan Valley. Kaya yung aking OCD sa Region 2, Region 3, 4A, 4B, 5 at saka yung 8 ay nakahanda na po. Handa na rin. Sapat na yung bilang ng mga tauhan ninyo at mga gamit to na pang-rescue, Yusek? Opo, at ito nga yung kaantabay natin yung Armed Forces of the Philippines. Apo. Isang brigade po ang nakalaan dito sa Sorsogon dahil hindi lang po ito sa Bagyo, kundi yung binabantayan natin baka isabay naman itong Bulusan at saka yung Mayon. Kaya isang paghahanda. Kaya dalawa ang contingency planning natin ito. Isang brigade din dito sa may Albay kasama ni Governor Salceda mamahala dyan. Yusek, ngayon ba may ginagawa na kayong evacuation ng ilang mga kababayan natin doon sa mga nagbabantang lugar na masalanta? Opo, at nag-usap kami ni Governor Salceda kagabi, yung dating landslide sa Apron, identified na yun, kaya in-evacuate ni Governor Salceda, at saka yung mga nasa flood-prone areas. Kaya yun na nga, yung nagsusumikap siya dahil yung zero casualties ay kailangan matugunan natin. Mga ilang pamilya ho itong inilikas ni Governor? 18 pa lang yung 18. nasa sa evacuation center. Dahil ito yung identified isang barangay dyan sa Albay. Okay. Yung landslide prone area. Yusek, maraming salamat po. Ingat. Maraming salamat din at magandang umaga. Yusek Benito Ramos po, Executive Director ng NDR-RMC. Matang na trap sa isang nasusunog na gusali sa China na iligtas. At silipin ang trailer ng third installment ng Transformers film series. Paul Pauli, tutok lang sa unang balita.